Parang nakalaminate. Parang yung kay Bea. Ano mga gusto kong kilay. Kaso hindi tayo pinagpala guys, no, ng kilay. Yung pinsan ko naman, oh guys, ang ganda ng kilay. Tapos inumpisahan niyang bunutin. Hanggang panipis na ng panipis. Ngayon, wala na, nabuguhit na siya. Samantalang ang ganda ng kilay niya. Sabi mo, sana may ganun din akong kilay. Ngayon wala na guys. Nagpatato pa kamo siya. Ganda yung kilay niya dati. Yan talaga yung tayong ano no, tao no, human being no. Parang hindi tayo nakukontento ba? Which is normal naman kasi tao tayo, pero yeah, reality talaga guys, hindi tayo nakukontento. Chine-chase natin palagi yung wala sa atin na minsan na isasantabi natin yung kung anong meron. Sana wag siyang magalit langga, wag kang magalit langga. I love you langga. Baka mapanood niya to. Kasi ang ganda ng kilay niya guys. Ngayon, nung umuwi ako, wala na. Anong nangyari sa kilay? Wala guys, nagpatato na siya. Nagpatato na kasi guhit-guhit siya ng, paguhit-guhit siya eh. Hindi ko naisip na magpapatato siya ng kilay one day sa ganda ng kilay at kapal ng kilay niya. Ito lang tag-makeup ba kayo? Hindi naman tayo marunong. May mga buhok pa dyan ni Felix. Lahat ng gamit ko, kung nasan ako, nandun si Felix. Kagabi, tumawag si Ma'am Shi. Touch naman ako kay Ma'am Shi. Inaano niya talaga ako. Minomonitor sa akin. Napanood ni Ma'am Shi yung yung vlog ko na umiiyak. Tumawag ni Ma'am Shi. Musta ka na yan? Sabi ko, okay lang ako. Sabi niya, sigurado ka, okay ka lang. Kung may kailangan ka, magsabi. Kayo, mga yata kami, mga 15 minutes din kami na nag-usap. Sabi niya, ipangako mo sa akin. Kilala kasi ako ni Ma'am Shi. Kilala niya ako ba? Kasi naman guys, ang hihingin kong tulong. Alangan namang sabihan ko na, halika pumunta ka dito. Wala naman akong guys, yung as in na kailangan kong ihingi ng tulong. Sabi niya, ipangako mo ha, magparamdam ka kung may kailangan ka or kailangan mo ng tulong. Sabi niya gano'n. Na naman ako, na-touch naman ako sa sa oras ba na niya. Kahit hiwalay na kami ng anak niya. Alam naman nila kasi na alam naman din nila kasi na yung pagsasama namin, okay naman kami. Hindi naman yung nag-away o nag-stressan kami sa isa't isa. Walang ganun kasi. Parang mismo yung universe na yung naghiwalay sa amin. Parang feeling ko, we need to grow. Minsan kasi 'di ba, kailangan nating masaktan. Oo, totoo yan. Minsan kailangan natin masaktan para mag-grow tayo. I-share ko lang sa inyo pa guys part of moving on no, yung na-express ko na yung aking feelings, yung okay na ako na pag-usapan. Ako, hayaan nyo lang ako na mag-share sa inyo, okay? Nung nagkahiwalay kami, alam nyo ba mga isa at kalahating buwan, bumalik siya. Share ko lang sa inyo, bumalik siya. Kaya lang, nung pagbalik niya, ako naman yung hindi dahil ayaw ko siya, kundi naisip ko kahit magbalikan kami, meron talagang something na dapat ma-resolve, na alam ko na kahit magbalikan kami, hindi ma-resolve. Alam ko hindi niya rin inasahan na hindi niya inasahan yun. Baka nga ini-expect niya na hinihintay ko siya eh. Kinontak niya ako tapos sabi niya, namimiss kita, punta ako dyan kasi para makapag-usap man lang tayo, sabi niya. Tapos mag-tea tayo, namimiss ko na mag-tea kasama ka, ganyan. Yung kasi yung banding namin. Yung una, skeptic ako guys, hindi ko siya sinasagot. Hindi ko talaga ini-entertain ba. Tapos, natutusok na yung mata ko naman dito. Guys, tumawag, tapos nag-text, tapos hindi ko sinagot, tumawag. Nag-agree na lang din ako guys, tapos sabi ko sa kanya na pwede mo baka ako dalhin yung para mga tanga lang naghiwalay, pero nakisuyo pa ako, dalhin mo yung gamit ko kasi gusto kong mag-segregate, tapos na ako ng mga itatapon ko, pakidala mo lahat kako. Dinala naman niya. my goodness, so dinala niya naman guys. Ako naman impake ko na rin yung para mga tanga, inimpake ko rin yung gamit niyo guys.
Kasi ano, parang wala akong makita ba dito na ano, inimpake ko yung kanyang gamit. Nung nandito yung nanay niya, nahiya naman akong ipadala. Tamang-tama, nag-ano siya, nakapag-appointment na siya sa akin na pupunta siya ng weekend. Sabi ko, sige, hindi ko na lang ipadala kay Ma'am Shi. Dumating siya. Pero guys, alam niyo ba, nakita ko yung indifference din sa kanya. Siguro tinatry niyang i-save nung meron kami. Siguro tinatry niyang i-save. Pero hindi talaga kaila yung indifference ba? Or kaya nagtatapang-tapangan siya, hindi ko alam. Pero dun talaga ako guys, no, yung time na yun na pumunta siya, parang pinagsisihan ko na sana hindi ko siya pinapunta kasi instead na makabuti, parang lalo akong ano, nung umalis na siya, dun na talaga ako para talagang, goodness, parang feeling ko talaga is literally na mayroong kutsilyong nakatarak sa dibdib ko. Ganun pala yung feeling ng, yung ano no, yung ma-broken hearted ka no. O kasi naririnig ko lang yan pero yung sabihin na yung nasaktan ka, yung as in yung, naku guys, talaga. Tapos na-confirm ko to nung ano, merong akong pinanood ba na therapist na diniscuss niya na yung heartbreak pala, yung feeling pala is yung merong kang kutsilyo na nakatarak sa ano mo, sa heart. Sabi ko, my goodness, ganun yung naramdaman ko. Alam mo ba guys yung yung nakita ko sa kanya? Indifference na siya guys. I mean, siguro, hindi ko alam. Kasi iba siya, hindi siya nagpapakita talaga ng vulnerability. Ang hirap kaya ng ganun. Kaya nga parang drain din siya Parang ganun din siya, parang naubos din siya kasi hindi siya nagpapakita ng vulnerability. Tapos pinagtulungan namin na nagupitin yung buhok ni Felix sa tiyan. Parang tinawag kong love pa rin siya. Oo, about kay Felix. Tapos siya naman tapos parang parang nagkakailangan kami. Ay nako, tapos yun, kilala ko kasi siya. Nakikita ko kasi yung niya yung pain niya. Tayo na nakaranas ng pain. Pag may tao na in pain, alam na alam natin. No? Para tayong na-absorb natin. Kaya tayo fixer kasi gusto natin maibsan ba yung pain ng mga tao na ganun. Tapos yun, ang nangyayari naman, para bang ginagawa nating collateral damage yung sarili natin para maibsan yung pain ng iba. Distansya lang kasi kami guys, hindi na kami nagtabi like, di ba long table, dun siya sa kabila, dito ako. Tapos, pero hindi kami nag-away, yung usapan namin, ano lang talaga. Sabi ko, ano ba nangyari, bakit ganyan. Wala siya guys, wala siyang maisagot sa akin. Ang ano niya lang is feeling ko na stress talaga siya. Siguro naghalo-halo na nga. Kasi pagka lagi mo sinosurpress yung yung sa loobin mo, hindi ka nag-share. Guys, wala na, bibigay na yan. Hindi lang ikaw masisira, pati ako guys, affected. Kasi feeling ko, ano pang pwede kong gawin? Bakit hindi ito nag-open up? Hindi rin guys yung na-stress siya dahil ini-stress ko siya para mag-open up. Hindi ganun guys, kasi hinahayaan ko talaga siya. Parang nga sumobra yung yung nahinayaan ko siya, kaya ganun. No? Siguro ba, parang feeling ko, siya na yung nag-ano sa sarili niya na hanggang kailan ko ito, hanggang kailan siya. Kasi ang sinabi niya sa akin, guys, naku, maiiyak ako. Ang sinabi niya kasi wait lang, naku, sabihin mo sa akin para naman kahit papano, mabago ko kung ano man yun, kung may kailangang baguhin. Sabi niya, walang, hindi. Sabi niya, napakabuti mo. Napakabait mo, sabi niya. Basta ganun lang talaga ako. Alam mo naman yun na kapag meron talaga akong na gusto ko ng time sa sarili. Sabi ko, kailan ba kita pinagbawalan mag-time sa sarili mo? Mo naman ka ako na pareho lang naman tayo. Kasi yung time niya, pag nag-solo kasi siya, it's also for me, hindi lang siya yung makikinabang doon pati ako. Kasi guys, ayoko rin yung ewan ko ba, mga talaga kami guys ba? Mga, yung threshold namin ba? Loob ng halos 3 taon natin. Lagi tayong magkasama, linggo-linggo tayong magkasama. Tapos alam niyo guys, ang dinahilan niya sa akin, ang traffic daw, magdadrive siya, parito, pabalik, ang traffic. Guys, ang babaw. Alam mo, abang nagsasalita siya, doon na ako na
hindi na talaga, hindi na talaga pwede. Tapos parang isip ko, gusto kong tanungin siya, alam mo ba yung ginawa mo? Alam mo ba yung epekto nun sa akin? Parang ganun ba? Kaya lang wala eh, parang, ewan ko, babaw ng dahilan niya guys. Kasi ayaw, yun nga, ang problema sa kanya, ayaw niya yung conversation na ano, lalo na pag emotional, hindi siya talaga nag-open up. Grabe. Grabe ang tindi, ang natabunan talaga ng gusto. Maaawa ka. Na, naitanong ko tuloy, ano ba naging problema niya? Pero hindi ko na yun naanuhin guys. Nung una, parang iniisip ko, ano kaya it's not my job. Kaya nga sabi ko nga eh, I think, kaya kami pinagtagpo. Kasi para kasi minimero namin yung, para, para kasi kami salamin guys. Minimero namin yung isa't isa. Ang problema lang, I think yung pinagkaiba lang namin guys, ako willing to do the work. Siya ayaw. Umiiwas siya. Hindi siya komportable. Hindi ko naman din siya masisisi. Siyempre, may mga tao talaga na gano'n yung ano, di ba? Ayaw nila mag-deal ng gano'n. At saka, kaya doon naisip ko guys na kung ang paraan paghiwalay namin ang magiging daan para masaktan siya, then mag-decide siya ayusin yung sarili niya. Kahit masakit sa akin guys, isasakripisyo ko. Ayun, sabi ko hindi na, tama na kasi. Yung cross ka ko lang, ano, yung line, sobrang ano mo, sobrang sumobra ka kako. Alam niyo ba, ko sa inyo, nung nagpaalam siya, nakatayo lang siya. Grabe talaga yung nagagawa ng trauma sa isang tao. Nakatayo lang siya. Laki-laki dyan, katangkad-tangkad na mama. Alam mo, siguro makaka-relate kayo nung bata tayo, di ba? Na nagmamatigas tayo. Nagmamatigas tayo kahit hirap na hirap yung kalooban natin. Nagmamatigas tayo sa nanay natin para amuin tayo. Parang gano'n yung nakita ko sa kanya. Nakatayo lang siya guys, hinihintay na. Hinihintay niya ako na ano ba, ako yung lalapit. Tapos nakatayo lang siya, nilapitan ko siya na parang ano man, tinapik ko lang siya, sabi ko, okay lang. Tinry natin ka ako. Tapos binulungan niya ako na kontak akong may kailangan ka. Tapos ang sagot ko naman, let's see. Yun lang guys, ang uling ano namin. Yun ang uling kita namin. Tapos, nung nakaalis na siya, doon na ako umiyak ng todo. Yung nangyari yun, para yun sa amin dalawa. Baka yun ang way ng ano ba, for us to heal. Parang feeling ko, parang pinagtagpo kami. Wala akong any hatred or galit na nararamdaman sa puso ko kasi if you see the whole, yung whole picture, bakit ganun? Meron talagang purpose, meron talagang reason kung bakit. Ano naging halimbawa? Kasi alam niyo ba, ang lagi niyang sinasabi sa akin, lagi niya yung sinasabi na, ano daw ako, strong woman, sabi niya. You're so strong, sabi niya, hinahangaan kita. Lagi niya yung sinasabi. Sana man lang na-inspire siya sa akin. Ayokong ikumpara niya yung sarili niya sa akin. Ayoko nang ganun maging inspirasyon sa kanya. At saka guys, never ko siya yung minamanduhan ko siya. Hindi talaga. May sinishare ako pero it's up to him kung i-grab niya. At saka ayaw niya yun guys. Siyempre lahat naman tayo, walang gusto na minamanduhan tayo, no? Kapag namamasyal kami ng nanay niya, nagsusumbong yung nanay niya, yung ano, nagkukwento, I mean, yung mga experience nila nung bata pa siya. Inano siya ng nanay niya guys. Dito kasi sa Germany kasi, meron kasi ditong, ano ba yun, carnival ba yun na? Something sa school na activities guys, tapos pwede kang magdamit ng anything, magko-costume ng anything na gusto mo. Tapos siya, binihisan siya ng nanay niya ng ano, yung damit ng ano ba, tagalinis, cleaner. Tapos, nandun lang daw siya sa sulok, ayoko. No, sabi. Naku guys, walang nagawa ang nanay, inuwi. Nasayang yung costume. Anyway guys, naging comedy na yung kwento ko. But yeah, totoo yan ga. Ma-imagine mo naman, di ba? Ma-imagine mo naman kung ano yung... Kaya sabi ko, ay naku talaga naman. Kaya alam niyo ba guys, kaya yung nanay niya, kapag merong iuutos sa kanya, sa akin, ano, sinasabi,
Kasi iba rin ako mag-handle sa kanya, guys. Hindi utos na yung command, hindi ganun. Iba ko siya hinahandle. Professional ano yan eh. Meron yung medals. Ewan ko bakit. Para bang hindi niya inaano guys yung sarili niya ba? Alam mo yung kanyang accomplishment, parang ina-underestimate niya. Sabi ko wag ganyan. Tapos pagka mayroon siyang sinasabing ano hindi maganda about him, no? Sabi ko wag siya. Kasi if you speak ill about yourself, na ano magmamanifest sa'yo,